Si Kyotaro ay isang birhen at creeping imong iniisip na siya si Jeffrey Dahmer dahil pinapangarap niyang tapusin ang lahat ng kaklase balang araw, lalo na ang pinakapopular na babae, pero sa halip ay na-raise siya nito. Si Kyotaro ay palagi ring nag-iisa at madalas nasa library, pero isang partikular na araw, nasaksihan niya kung paano sumubo si Ana dahil parang gutom na goblin at pagkatapos, nagsalita itong parang elepanteng nasa bingit kaya nagulat siya. Hindi siya makapaniwalang ang biktima ay isang uslak dahil habang sinisilip, kumain ito ng bag ng chips na para sa 4 na tao kaya wala siyang magawa kundi magbasa ng libro para matukoy ang level ng kauslakan ni Ana. Pero agad siyang na-distract nang simulan nitong gawin ang homework nila at pagkatapos niyang mag-doodle, napansin ni Ana ang problemang wala siyang box cutter. Maswerteng parang Ace Hardware si Kyotaro at kusang nilabas ang box cutter pero sobrang uslak ni Ana kaya napilitan siyang ibigay na lang ito. Nang pasalamatan siya ni Ana para sa cutter, nawala ang lahat ng tigas niya at dun tinanggay ni Ana ang cutter at umalis ng library. Pero bago pa makaalis, iniwanan siya nito ng bag ng chips na walang laman para naman may yakapin siya. Kinabukasan, pagpasok niya sa classroom ay nakita niya ang cutter sa desk at inisip na baka tinago lang ito ni Ana hanggang maibalik. Di nagtagal, isa sa mga kasama ni Ana sa grupo ang umulit ng homework dahil may mansa ng kung ano sa poster at dun inisip ni Kyotarong gusto nitong alisin si Ana dahil mas maganda siya kesa rito. Habang nagpepresenta, napansin niyang parang wala sa sarili si Ana at inisip na baka may hot girl problems ito kaya nang matapos ang presentasyon ng grupo nila. Hiniwa niya sa gitna ang ipinresenta roon upang masigurong walang makakakitang umiiyak si Ana. Kinahapunan, pinag-usapan ni Sho at ng ibang mga lalaki ang pagiging malapit ni Ana at ng mga babae ang ibig sabihin nun ay pinapantasya nila si Anang parang Mount Fuji buong araw. Naasar si Kyotaro kaya bumalik siya sa library at nakita niyang naroon na si Ana at ilang segundo lang ay dumating naman si Hara at kinausap ito. Sumunod si Kenta para umamin kay Hara pero sobrang bagal ni Anang napagtanto lang yun nang makahulog ng libro si Kyotaro. Dahil dun ay nagduda ang lahat at alam ni Anang naroon ito kaya sinenyasan siyang magpanggap bilang pusa. Pero sobrang sama ng pag-akto kaya pumunta si Ana sa likod ng shelves para turuan ito. Habang pauwi na, napadaan si Kyotaro sa tindahan ng magasin at bibili sana nang dumating si Anang nakaayos kaya nagtago siya agad nang makita ito. Habang pinapanood si Ana, napansin niya kung paano ito makitungo ng kakaiba sa mga bumibili ng magasin at umakto pang tila ay hihingan siya ng autograph ng mga ito. Pero nang walang natanggap, umalis si Ana at bumili si Kyotaro ng magasin para sa sarili. Pag-uwi niya, binuksan agad nito ang magasin at nakita ang feature page ni Ana. Doon niya napagtanto kung gaano talaga kalayo ang schoolgirl Anang kilala nilang lahat at matapos mapansin ang pagkakaibang yun ay tinapon niya ang magasin. Alam niya kung gaano kalayo ang mundo nila ni Ana at alam din nitong tuluyan na siyang nagbago mula nang bumagsak sa entrance exam na matagal nang nais maipasa, kaya wala siyang rason para magmalasakit sa kahit sino, lalo na kay Ana. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakita niya si Anang pinupormahan ni Nanjo, kung saan narinig niya ang pag-uusap at parabang pilit na hinihingi ni Nanjo ang kontak ni Ana. Nang subukan nitong pigilan si Anang lumisan sa sitwasyon, ginamit ni Kyotaro ang bisikleta para istorbohin sila't lumipad ito sa may harapan. Si Chihiro na best friend ni Ana ay nakita ito at sinabi ang ginawa niya at nang tanungin ni Ana kung ba't pinalipad ang bisikleta, sumagot lang siyang napiga ang gas imbis na ang preno. Ang psychopathic riz ni Kyotaro ay pinatawa si Anang nagpapula naman sa mukha niya at ilang araw pagkatapos ng insidente. Bumalik siya sa library kung saan gaya ng dati, naroon uli si Anang nag-enjoy sa snack. Pero may problema dahil kailangan ng tubig para makain niya ang snack roon kaya tumakbo siya para punan ng tubig ang holder. Kaso lang ay may tama ito sa ulo dahil kalahati na agad ang nabawas nang bumalik siya uli sa library. Napansin ni Kyotaro ang kalat ni Ana, kaya sinimulan niyang linisin ang library at nakita siya ni Ana pero wala ng oras kaya bumalik ito sa gripo para kumuha ulit ng tubig. Alam ni Kyotaro kung gaano siya kauslak kaya tumakbo papunta sa economics room para tumulong pero pagdating para ibigay ang lagayan, hinahalo na ni Ana ang snack kaya uminom na lang siya ng tubig para di halata. Muli na namang binigay ni Ana sa kanya ang mga natira para maitapon sa basurahan bago ito iwanan roon at pagbalik sa classroom, nagsimula ulit tong magplanong tapusin si Ana. Pero naging delusyonal ito at inisip na nabisto na ni Ana ang mga plano niya at pinaglalaruan lang nito. Pero ang totoo ay nainitan lang si Ana dahil summer na't may narinig siya sa likod na nagpo-podcast ng kung ano. Nilapitan ni Sho ang mga babaeng nandiri pero pinakita ni Kyotaro ang pagiging creep at pinigilan tong lumapit kay Ana at paglaon. Bumalik siya sa library at nakita niya uli si Anang kumakain ng napakaraming snacks. Nang makita nito ang fan, nagtanong siya kung mahihiram yun at parang aso naman tong ibinigay ni Kyotaro ng walang pag-iisip. Habang ginagamit ang fan, napansin ni Ana ang bango, ngunit sumagot siyang hindi naman pero nang amuyin ulit ni Ana,
ay sumang-ayon na lang dahil may magandang view na nakikita. Nang makatanggap ng tawag, nagtago si Ana sa ilalim ng lamesa at sinenyasan si Kyotarong umupo. At dun dumating si Chihirong hinahanap si Ana pero tinakpan siya ni Kyotaro at inalok si Chihiro ng snacks. Tumanggi si Chihiro at sinabi kung paano siya inaasikaso ni Ana dahil allergic siya sa snacks. Kung saan palihim palang kumakain si Ana ng snacks para protektahan si Chihiro kaya naging mag-best friend sila. Habang pinupuri ni Chihiro si Ana, bigla rin tong lumabas sa ilalim ng mesang parang walang nangyaring kakaiba't pagkatapos nun, agad namang pumunta si Kyotaro sa banyo para pakawalan ang nagwawalang halimaw sa kanyang pantalon. Sa sunod na linggo, nagsimula ang annual cultural festival at ang klase nila ay may horror exhibit at gaya ng lagi, wala siyang silbi pero lumapit si Ana at tinanong kung maaari siyang tumulong sa class poster na hindi niya tinanggihan. Nang maupo siya kasama si Hara, biglang gumana ang ibang utak nito nang makita kung anong nasa harap pero biglang sumulpot si Ana. Sobrang nagulat rito ang uslak pero nang matapos na nila ang paggawa ng poster, ay napansin ni Anang may nagsulat ng apelyido niya sa mga gravestone. Inisip ni Kyotarong galit si Hara kay Ana pero hinila ni Sho ang damit niya at tinakot kaya wala siyang nagawa kundi umamin siya yon. Maswerteng dumating si Hara bago pa siya tuluyang mawasak ng walang rason, at lumalabas na nagsulat lang siya ng mga karaniwang apelyido at isa na ang Yamada at sinabing buburahin na lang niya ito. Tumulong si Kyotaro at tinuruan tong magpinta ng maayos at nagulat siya nang humingi ng tawad si Ana dahil wala talagang ideya kung bakit humihingi ito ng paumanhin. Habang iniisip niya ang rason, bigla uling sumulpot si Ana at humingi ng tulong sa kanya para gawin ang make-up at sobrang naguluhan siya kaya isang dip lang rin ang nagawa bago umalis. Di nagtagal, nakita niya ang grupo ni Anang hinahatak nila Nanjo, kaya sinundan niya ang mga ito gaya ng isang stalker, at habang nakabuntot, dumaan siya sa shortcut papunta sa kwarto at lumitaw si Ana. Tinanong nito ang tungkol sa exhibit ng kabilang klase bago hatakin sa loob kung saan may nakalatag na malaking mapa ng dati nilang bayan. Sinimula ni Ana ang kwento tungkol sa mga snack shop sa bayan at tinanong ang address ng bahay na ilang bloke lang ang layo sa kanya. Nang kunin niya ang phone para kunan ng litrato ang mapa, kinuha yun ni Ana at sa halip ay nag-selfie silang dalawat kinabukasan. Medyo sumakit ang ulo niya at kinailangang magpahinga sa school infirmary. Napansin niya ang sapatos ni Ana at nang aksidenteng madaplisan ng doktor ang kurtina sa pagitan ng mga kama ay nakita niyang natutulog si Ana roon. Tinignan niya ito at nagising si Anang na pagtantong siya yon, kaya sinabi nitong buti na lang at hindi siya nakahiga sa tabi ng Valorant player, kung saan muli na namang napunta ang dugo ni Kyotaro sa ilalim. Tinanong ni Anna kung anong problema at sinabing masakit ang ulo, kaya binigyan siya ni Anna ng makakatulong pero bago niya mainom ang binigay na gamot, napagtanto niyang ginamit ni Anna ang parehong mainuman. Parang indirektang halik na rin yun, kaya tumigil siya at bumalik na lang sa hinihiga ang kama pero napansin nitong ang uniform na suot ni Anna ay sa kanya, kaya sinabi ng school doctor na ibalik na lang niya ito mamaya. Sinabi niya sa sariling napilitan lang rin pero halata namang masaya siya at inaamoy pa ang uniform na parang karaniwang uslak. Pagbalik niya para ibigay ang uniform, biglang dumaan si Anang di man lang napansin uniform niya ang hawak, at doon na naman nagsimula si Shot inisip kung ang mga babae ay gumagamit ng kamay o ng kung anong bagay para mag-enjoy. Sinubukan ulit ni Kyotarong makinig pero may binigay si Shot inutusan siyang ipasa kay Ana, ngunit imbis na ibigay rito, ang inabot ni Kyotaro kay Ana ay dodel na ginawa niya nung umaga. Nagsimula na si Sho sa podcast niya sa mga posisyong gusto ng mga babae kaya napaisip kung ano ang gusto ni Ana at sinimulang mag-obserba. Pero nahuli sila ng mga ito kaya tumigil na rin sila. Kalaunan, iniisip pa rin niya kung ano ang pinakagustong posisyon ni Ana at nang dumating ito, agad nitong hinabol ang kamay niya at inisip na ninakaw nito ang isang chip. Doon na pagtanto ni Kyotarong tila mahilig si Ana sa dahas at kontrol mula sa ibabaw at kinabukasan. Nagsimula ang klaset habang pinapanood si Kyotaro, tinamaan si Ana ng isang kuroko pa sa ilong. Pinadala siya ng guro nila sa infirmary kaya sinundan nito ni Kyotaro at nagtago sa ilalim ng kamat pinanood siyang umiyak dahil bukas ay may photoshoot pa ito. Di mapigilan ni Anang mag-sorry dahil alam na malaking araw yon at pahihirapan niya ang lahat kaya nang marinig ito, napaiyak din siya dahil alam nitong sabik na sabik si Ana para doon. Nang kumuha ng tissue, aksidenteng nalaglag ni Ana ang ID holder na may drawing niya at ang lahat ng maliliit nilang alaala ay bumalik sa isip nito at doon na napagtantong gusto pala talaga niya si Ana. Kinabukasan, dumating si Ana sa paaralan at nagsorry sa mga kaibigan niya dahil sa pag-aalala nila at paglaon, nakita ni Kyotaro si Anang inaalis ang sinulat ni Chihiro at napansing wala na tong wet tissue. Doon niya inayos ang lahat ng wet tissue sa loob ng library para magamit ni Ana pero gaya ng lagi, ginamit lang ito ni Ana para linisin ang kamay ngunit nang magtapos ang araw, bumalik na ito sa dati niyang sarili at sumaya na dahil rito.
Kinabukasan, naguluhan si Kyotaro sa pagkakagusto sa isang tao dahil naniniwala siyang isa lang tong bagay na sumisira sa buhay ng mga tao. Habang kumakain, napansin niya ang babaeng aksidenteng nakatama kay Ana ng bola kahapon pero nawala agad ito sa isip niya nang makita si Anang kumakain na naman ng snack sa library. Gayunman, hindi siya mapakali dahil maaaring maging makalat ang ginagawa ni Ana kaya awkward siyang nakialam at sinabing dalhin nila ito sa susunod na level. Ngunit sinabi ni Anang kunin yon para sa kanya't hindi siya nagdalawang isip na tumakbo palabas ng kwarto, at dun sumunod si Ana at sinabing biro lang bago magmungkahing samahan siya. Sa loob, nagsimula silang maglutong parang si Walter at Jessie, kung saan hawak ni Ana ang kamay niyang sinawsaw sa pink coke na ginawa, at ininom naman ni Ana ang lahat pero nahuli sila ng guro sa akto kaya sobra siyang nagulat at nabulunan. Matapos ang insidente, napansin ni Kyotarong di mapakali si Rin na nais makausap si Ana pero nabigong makatiempo ritong tumakbo naman kasama si Chihiro. Tinanong ni Serena kung humingi na ba ng tawad pero sinabi ng babaeng nagbago na siya dahil kay Ana na isang dramang masasabing ayaw ni Kyotarong mapabilang. Pero habang nasa library kasama si Ana, napansin niyang naroon din si Rin dahil mulitong umaasang makausap si Ana at nang mapagtantong kailangan nila ng oras mag-isa ay nagpa siya tong umalis ng library. Pero pinigilan siya ni Ana at sinabing mag-face swap sila, ngunit tumanggi ito't agad nagtungo sa pintuan, at dun siya hinila ni Serena at sinabihang manahimik habang inoobserbahan kung hihingi ng tawad si Rin kay Ana. Sinimula ni Ana ang usapan at tinanong si Rin kung gustong mag-face swap sila, at nagkunwari si Rin hindi niya napansin ang matangkad na si Ana bago humingi ng tawad sa matinding ignite pass. Pero hindi man lang alam ni Ana na siya yun, at nag-alok rito ng candid dahil ayos na rin ang lahat, napagtanto ni Kyotaro kung gaano karaming may malasakit kay Ana lalo na dahil kilala siyang isang modelo. Habang nasa convenience store naman ito, agad siyang nakilala ni Anang masayang lumapit sa kanya at nagkomento sa bago niyang bisikleta at tinanong rin dito kung maaari ba siyang maihatid pauwi. Nagulat siya dahil hindi siya handa sa ganong klaseng victory royal dahil maaga pa ang larot nang sumakay si Ana rito. Tinanong niya kung membro ito ng anumang club bago sabihing balak niyang umalis sa basketball club lalo na matapos ang nangyari. Sinabi niyang baka sumali na lang sa club nito kaya namula ang uslak at bumilis ang tibok ng kanyang puso kung saan sa unang pagkakataon, nag-uusap na talaga sila pero nagsimulang mataranta nang mapansin niyang nasa harap sila ng himpilan ng pulis. Inisip niyang hulihin silang dalawa dahil sumakay sila sa isang bisikleta at yun na rin ang katapusan niya pero bumalik ito sa realidad nang kausapin siya ni Ana. Pagdating nila sa istasyon, nagpasalamat ito sa kanya at nagbigay ng parehong snack na iniinom nito habang nakasakay sa bisikleta at bago umalis, nagpaalam si Ana at sinagot niya ito gamit ang isang klasikong saludo. Ilang araw ang lumipas, kasama niya ang kapatid na si Kana sa McDo pero yun ang pinakamasamang oras kasama ang pamilya dahil mas gugustuhin pang mawala kaysa makita ng iba. Dumating si Ana kasama ang mga kaibigan at hindi mapigil ng kapatid ang pagtukso sa tangkad nito kaya umalis siya upang umorder ng pagkain para sa sarili at sinundan siya ni Anang interesado sa kanyang kapatid. Binunyag nitong naiinggit siya rito dahil mag-isa lang siyang anak at iniisip nitong masaya ang magkaroon ng kapatid at matapos tingnan ang menu, sinabi nitong gusto niya ng ice cream pero nakalimutan nito ang wallet niya. Doon umorder si Kyotaro ng pagkain pati ice cream pero di man lang niya kinuha ang ice cream at kinabukasan, sinamahan niya ito sa faculty office dahil natatakot na pumunta ng mag-isa. Pinagalitan siya ng guro sa pagdadala ng snacks pero hinugot ni Kyotaro ang inner Phoenix Wright at nangatwirang Malasol Goodman dahil ang kliyente ay isang uslak lang at di umamin sa anumang akusasyon rito. Sobrang natuwa ang guro sa labis na pagsasalita nito roon dahil tahimik lang rin siya palagi at habang papunta sa silid, nagpasalamat si Ana at nagbigay ng candy bilang gantimpala bago sabihing maaari siyang tawagin sa unang pangalan. Kinabukasan, hinati ang kanilang klase sa mga grupo para sa extracurricular activities kung saan nais pumunta ni Kyotaro sa mga morehet lugar ng mga krimen at kartel. Pero sinabi ng gurong maggrupo na sila at dahil alis na rin agad kinabukasan, kulang ng 2 tao ang grupo ni Ana kaya tinanong siya ni Sho kung nais sumali sa kanila dahil maghihiwalay rin. Sumama si Kenta at ang mataba sa kabila at nagsinungaling ito para makasali kilaan ng puro mga walang silbi at dun lumapit si Ana at sinabing alam niyang nagsisinungaling ito dahil halata rin namang matalino siya. Di nagtagal, pumunta si Hara sa library para kausapin si Ana at gaya ng lagi, nasa likod lang rin si Kyotarong nagbabasa ng kung ano. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig niyang magkasintahan na sila Hara at Kenta ngayon, kaya gusto ni Harang malaman ang tungkol kay Ana at naging interesado si Kyotaro nang aminin ni Anang single siya at wala pa ring karelasyon. Nakahinga siya nang maluwag nang malaman na wala siyang kailangang haraping mga ex nito at nang kumuha si Ana ng selfie nila ay napansin niya ang uslak. Hinarap siya ni Ana, ngunit sinabi ni Harang ayos lang na alam nito dahil wala rin namang maniniwala sa kanya.
Pagkatapos ng klase, bumuhos ang ulan pero handa si Kyotaro't may dalang raincoat pero bago siya makaalis, nakita nito si Anang hiniram sa kanya ang raincoat. Sinabi ni Anang bibili siya ng payong at ibabalik ang raincoat sa kanya mamayat nang umalis si Ana. Tinignan niya ang bag dahil napagtantong maaaring nakalimutan nito ang wallet pati card. Di na bagong tama siya kaya sinubukan nitong habulin si Ana sa gitna ng ulan at sinabing pinanatili niyang tuyo ang bag at tumugon si Ana sa pagpapanatili ritong tuyo bago biglang sabihing ipasok na. Ang tinutukoy nito ay ang wallet na naiwan at habang naghahalongkat, napansin ni Kyotarong may payong pala si Ana, ngunit awkward pa rin tong sumunod at sinimulang alisin ang raincoat bago ibalik ang wallet niya. Pagkatapos, binuksan niya ang payong na hindi naman pala sira gaya ng sinabi ni Ana at ilang minuto ang lumipas, bumalik si Anang may bagong payong at ilang snacks pati ice cream bilang gantimpala rito. Doon napagtanto ni Kyotarong gusto niya talaga ito't indirektang pinabilis ni Ana ang tibok ng puso ng uslak at kinabukasan. Ang grupo nila ni Ana ay bumisita sa isang kumpanyang gumagawa ng mga mangga. Tinanong ni Sho si Ana tungkol sa paborito niya pero binara lang siya nito roon at nang maghiwa-hiwalay sila, ipinakita ng isang manga artist ang draft niya ng Baki. Napansin ni Ana ang pagkagalak ni Kyotaro at tinanong kung gusto ba niyang tingnan yun at nang sabihin nitong gusto niya, hinila siya ni Ana at sinabihan ang lahat na bigyang daan ang punggok na uslak. Di niya napigilan ang tunay na persona at pagkatapos ng maikling tour, may pumasok sa elevator kaya napuwersang magsiksikan ang lahat kung saan dahil kay Ana ay nagsyaringgan si Kyotaro. Ipinikit niya ang mga mata't ginamit ang haki para itaas ang pandamat perception at pagkatapos ng eksena sa elevator, sinabi niyang pupunta muna sa banyo para maglabas ng init. Ngunit parang walang nakarinig dito kaya nang lumabas siya ng banyo, tanging si Ana na lang ang naroon at lumalabas na narinig siya nito pero nakalimutang sabihin sa iba kaya naman nagmadali sila para abutan ang tren. Pero huli na sila kaya kailangan nilang maghintay sa napakabagal na treng darating sa susunod na 7 minuto dahil iniwan sila ng lahat roon, napaiyak si Ana at humingi ng paumanhin kay Kyotaro sa nangyaring tila ikinatuwa naman nito. Ngunit nang makita tong umiiyak, sinubukan niyang pakalmahin ito sa pagbibigay ng Asian Girl Elixir na milk tea bago sabihin kasalanan niya kung bakit sila naiwan. Natawa si Ana dahil inanunsyo nito ng ganun ang pagpunta sa banyo pero dumating ang tren at sinubukan niyang lumipat ng pwesto kaya pinahinto ito't sinabing magkakahiwalay lang sila kung gagawin niya yon. Sabi niyang maswerte ang kanilang grupong makapagsaya nang wala sila pero natutuwang kasama ito at di nakakagulat na sinabi rin ni Ana ang pareho't binanggit ang medyo di pangkaraniwang relasyon nila Hara at Kenta dahil nasa pareho silang klase. Pero iniisip niyang mas masayang itago ang mga ganun at pinahiwatig na ganito ang gagawin nila pagkatapos ng tour, sinabi ni Kyotaro sa pamilya niya ang nangyari. Binanggit ni Kana kung paano niya kinwento ang parehong bagay kahapon na nagpapahiwatig na tila nasisiyahan siya sa paaralan ng higit pa sa gustong aminin. Sa daan sa paaralan, inamin nitong masaya siyang mag-aral, ngunit wala ring ibang kaibigan maliban kay Anat sa gate ng eskwela, nakatayo si Anang parang gwardyang bumabati sa mga kaibigang may hinihintay. Nang subukan niyang pumasok sa paaralan, huminto ito't bumati bago sumama papunta sa bike parking at tulad ng ipinangako niya kahapon, pinahiram niya dito ang 3 volume ng romantic comedy manggang binabasa niya. Sinabi naman niya ritong mawawala siya dahil sa trabaho kaya pinilit niya tong basahin ang kwento't binagit pa ang mga pangyayari doon. Kalaunan, bumisita siya sa library upang tingnan ito't pinilit siyang basahin ang manggang pinahiram pero sinubukan nitong lumaban kaya naman nakatikim siya ng onting langit. Pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa, ngunit dapat nang umuwi ni Ana, kaya bago umalis, tinanong niya ito kung pupunta sa paaralan bukas kaya ngumiti si Ana at sinabing darating siya anumang mangyari. Nang gabi, sinimulan niyang basahin ang mangga't nagtaka kung paano yun binabasa ni Ana at pagkatapos bumagsak ang ilang mumu sa kanya, ay natukoy nitong yun ang ginagawa niya. Kinabukasan, napansin ni Sho ang pagiging malapit nila kaya sinimulan niyang manggulot nagtanong kung kailan siya naging kaibigan nito. Inakala ni Kyotarong bubugbugin siya, ngunit gusto lang ni Shong malaman kung may gusto ba siyang iba o kung may nobyo na, dahil lumalabas na nagkakagusto na rin kay Ana matapos matauhan sa lahat ng kanyang kabalbalan at di na rin maaaring isipin ang ganun. Sinabi ni Shong kung talagang may gustong babae, ang pagtigil sa kalokohan ay habang buhay, ngunit nang marinig ito ni Kyotaro, ay inisip niyang anumang nararamdaman kay Ana ay di pag-ibig dahil di rin naman siya nag-iisip ng kung ano sa imahe nito. Sinimulan ni Shong ilarawan kung anong gusto nito sa kanyang lalo nitong kinainis dahil iniisip niyang walang dapat gumawa nun pero nang bumalik siya sa upuan at napansin ang hubog ni Anna, kinindatan siya ni Shong tila nagpapahiwatig. Pagbalik ng uslak sa library, nakita niya si Anang nag-aalala at nakatingin sa nakapaskil na bawal kumain sa loob kung saan nagtaka si Anna kung bakit nag-abala pa ang paaralang maglagay ng ganun kung maliwanag namang di sila dapat kumain dun nung una pa lang.
Ang biro ay dumaan sa ulo niya, ngunit nananatili pa rin ang katotohanang marahil may nagsumbong ng ginagawang mukbang doon, kaya naman may ahas na malayat nais niyang malaman kung sino ang sumbongero. Pero nang makarating sila sa faculty room, sinabi ng guro sa kanilang nakita niya ang wrapper ng kending nasa lapag kaya dapat silang maglagay ng tandang pipigil sa ibang gawin rin yun. Dito nagsimulang mag-isip si Kyotaro kung huli na ba nilang pagsasama yun sa loob ng library, lalo't may nakapaskil ng ganon. Ngunit binasag ni Ana ang delusyon sa kahon ng tsokolatit sinabing nagawa na ang mas masahol at di kayang hadlangan ng paskil ang kasakiman sa pagkain. Pero dun lumitaw ang guro sa library't halos mahuli siya sa akto kaya hinawakan siya nito upang itago ang tsokolating kakainin na kinatuwa naman ng guro kaya mabilis rin tong umalis. Humingi siya ng tawad dahil nadurog ang tsokolatit sinabi ni Anang umalis na lang muna saglit kaya lumisan at sa sumunod na araw nang bumalik sa library, nakita niyang nagbabasa ito ngunit ang ilang bagay ay di nagbago sa kanya. Pagdating ng weekend, hinanap nito ang kanyang pangalan at nalaman na bukod sa modeling career, isa rin tong aktres sa primetime ngunit nang subukan niyang manood noon ay tapos na ito. Kinabukasan ay nagsimula ang kanilang klase sa marathon run at tulad ni Hara, di rin yun paborito ni Kyotaro, ngunit mabilis ring nakahabol si Ana kaya nagsimula ng magmadali. Pero mas mahaba ang mga binti nito kaysa sa lahat kaya mabilis siyang naabutan ni Ana at hinila, ngunit sinabihan niya tong iwanan siya dahil baka mapansin sila ng mga tsismoso. Habang sinusubukan niyang tumakas rito, tinanggal ni Ana ang kanyang uniforme at ginamit uli ang pinakalumang taktika. Matapos ang ehersisyo, iniabot ni Ana ang kamay at hiniling ritong hatakin siya bago sumama kay Hara kaya labis tong nabigla sa kanilang interaksyon. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-internet pero alam na di rin nakakatagpo ng mga babae sa totoong buhay ang mga naroon bago mapagtantong aksidenteng nagkapalit ang uniform nila ni Ana. Di naman sadyang napag-usapan ng mga babae ang pagpapalit ng uniform sa mga kasintahan, na masama dahil kung malalaman ng ibang nakipagpalit ito ng suot sa kanya, ay mahuhusgahan ito ng lipunan. Dahil dun ay hindi muna siya nagsuot ng uniform upang di mapansin, ngunit nang tawagin ng guro si Sho upang sumagot sa board, alam niyang ito ang huling tao na ayaw niyang makapansin ng uniform ni Ana. Dito ay nag-volunteer siyang sagutin ang math pero kabaligtaran ang nangyari dahil sobrang abala tong maiwas ang mga mata ng mga tao sa paligid ni Ana. Pagkatapos ng lunch, hiniling ni Anang samahan siya sa infirmary kung saan ibinalik nito ang uniform, ngunit inamoy muna sa huling pagkakataon bago ibinalik. Sunod niyang hinila si Kyotaro sa sukatan ng tangkad at binigyan ito ng magandang tanawing tutunaw sa mga birheng talunang gaya niya. Sinabi niya ritong sukatin din siyang nagpakitang halos 6 na talampakan pala ang taas nito't kinabukasan. Nagkagulo ang lahat dahil nalaman nila ang balita tungkol sa pagkuha kay Ana sa paparating na pelikula. Kahit ang mga kaibigan nito ay nabaliw rin dahil ang mga aktor sa pelikula ay sikat. Ngunit siya lang ang tila nakapansing sobrang nagagalak si Ana mula sa kanyang itsura't dumating ang guro upang ipaalam ang magandang balitang itatalaga na ang mga upuan. Nang matapos siyang pumili ng upuan, nagsimula tong manalangin sa mga gatchagad na bigyan siya ng SSR card at makatabi si Ana pero di nito natanggap ang pinagdasal dahil may uslak na nagpunta sa harap niya. Maswerte namang di puro kamalasan ang nakuha nito dahil si Hara ay katabi pero may problema pa rin dahil si Ana ay parang si LeBron James na humarang sa tanawin ng lahat. Ngunit paminsan-minsan tong umingiti kay Kyotaro tuwing nahuhuli siyang nakatingin at si Sho naman ay nagkunwaring walang libro para makahati si Ana. Pero sinira nito ang kanyang plano dahil puro kabalbalan kaso ay di pa rin makita ang board at aksidenteng napasandal kay Hara. Ngunit maswerte namang napakabait ni Harang inalok siyang kumopya na lang. Nakita ito ni Anang nagalit at sinabi sa kanyang ayos lang yun kahit ginagawa ang parehong paandar ni Sho kanina't pagkatapos ng klase, galit pa rin siya at sinabihan tong marahil masaya siyang makatabi si Hara. Ngunit pinaliwanag nitong sa buong klase ay wala namang nakikita maliban sa kanya dahil nakaharang ito sa lahat, kung saan muli na namang gumana ang kanyang aksidenteng wrist kaya biglang nagbago si Ana. Sa library, humingi ng tawad si Ana sa kanya, ngunit sinabi ni Kyotarong huwag nang mag-alala, lalo na't may mas mahalagang bagay itong dapat intindihin gaya ng papel niya sa pelikula. Masayang tinanong ni Ana kung mahilig ba sa pelikula at inihayag na gagampanan niya ang karakter at sinimulang magpraktis ng kanyang linya rito, ngunit may ilang nagtataka sa trip nila. Hiniling niya ritong magpraktis sa pribadong silid kaya dinala siya ni Ana sa masikip na lugar kung saan doon niya rin nalaman na ang pelikula ay ilalabas sa loob ng 2 taon. Pagkatapos yun ng graduation, kaya tinanong niya ito kung manonood ba at kinumpirma niya ito na lalong nagbigay ng motibasyon sa kanyang maging mahusay. Kinagabihan, pinanood ni Kyotaro ang palabas at napagtantong wala siyang linya o anumang espesyal na papel dahil kadalasang pinuputol sa karamihan ng eksena. Inisip niyang malungkot si Ana dahil hindi nakapagsalita pero kinabukasan, patuloy lang siyang naglitanya tungkol sa pagiging bahagi nun.
Pagkatapos ng exam period, tinuruan ni Kyotaro si Chihiro, ngunit nainggit si Anang tumutulong ito sa kaibigan at sa parating na PTN meetings ay pinaalala kay Anang mag-aral. Humingi siya ng tulong kay Kyotaro dahil mahusay itong magturo sa iba, ngunit pinaalala din ang tungkol kay Ana dahil alam na ang kanyang best friend ay palaging lutang. Sinubukan ni Kyotarong pigilin ang tawa, ngunit napansin ito ni Chihiro't biglang nagtanong tungkol sa normal na pananalita. Ngunit ipinaliwanag na pagiging magalang yon at minsan ring binababa ang depensa. Kalaunan, dumating ang kanilang mga magulang at napansing ang kanyang ina ay literal na kasama ng mga Yamada't katabi ang ina ni Ana. Kaso lang ay napakahigpit rin ito't pinupuna ang bawat galaw ni Anang kahit ang ina ay naapektuhan rin at di nagtagal, kinausap ng ina nito si Anang makikita ring gusto talagang bumati sa kanya. Binanggit rin niyang madaming naririnig sa anak tungkol sa paaralan at tila sobra tong masaya doon, kaya naman natuwa rin si Ana at inaming lagi din siyang nakikipag-usap sa anak nito't nautal pa habang kinukwento ang kanilang interaksyon. Matapos ang pulong, sinabi ng ina nitong para sa kanya, ay tagumpay na aktibo siyang nakikilahok sa klase at sinabi pa ang tungkol sa naging interaksyon sa isa sa kanyang kaklase. Nang tanungin ng ina ang pangalan, sinabi nitong Yamada yun at nagulat siya habang nakasunod sa kanila't kinabukasan. Pinuri niya ang ina nito sa pagiging mabait at nakakaaliw at sinabing binigyan siya nito ng treat. Sunod siyang lumapit rito at tinanong ang tawag niya sa ina, ngunit masyado itong malapit para sa kanya, kaya tinanong na dito kung hindi ba gagawa ng homework. Inilabas ni Ana ang mga notes at nagpaturo sa kanya katulad ng ginawa nito noon kay Chihiro, kaya sumang-ayon pero biglang lumabas ang guro sa library na bahala tong baka mahuli sila sa wrapper ng candy. Bumulong ito sa tenga niya at nagmungkahing itago ang candy pero masyado tong napalapit at nawala sa balanset ng sumunod na araw. Nagsimulang umulan ng malakas kaya wala siyang opsyon kundi tumuloy dahil nakalimutan ang kanyang raincoat. Habang pauwi, nadaanan niya si Anang agad siyang nakilala at mabilis siyang nagbago ng direksyon at sinabing nakalimutan niya ang raincoat kaya ginamit ni Ana ang plastic upang protektahan ito sa ulan. Ngunit wala ring silbi kaya umupo siya sa bisikleta at nag-alok na gamitin ang payong sa kanilang dalawa para di maulanan, pero delikado yon dahil basang-basa at madulas ang lahat kaya nagpatuloy na lang siya pauwi. Kaso ay dun niya lang napansing nakalimutan ni Ana ang laman ng plastic bag kaya nagtungo uli siya sa istasyon upang ibalik ang mga gamit nito bago muling umuwi. Habang nakatutok sa Instagram, bigla naman siyang nakatulog at nagsimulang managinip kung saan pagkagising, napagtanto niyang may lagnat pala kaya dapat munang mag-absent sa paaralan. Ginugol niya ang oras ng mag-isa sa bahay habang nanonood, ngunit may biglang nag-doorbell at si Ana yung may nababahalang itsura sa mukha kaya naman mabilis siyang lumabas ng bahay para mahabol ito. Nagbigay siya ng school lunch at humingi ng paumanhin sa pagkakasakit nito bago umalis matapos maibigay ang pagkain, ngunit inaya siya nito sa bahay para magtsa. Lalo naman siyang nahiya gayong nasa loob ng bahay nila si Ana, kaya sinabi nitong kailangan muna niyang magpalit ng damit at iniwan ang kalan habang nagpapakulo ng tubig. Ngunit nang magpapalit na ito ng damit, bigla siyang napabagsak sa lapag at dun rin nag-alala si Anang nakalimutan niyang may pinapakulong tubig kaya umakyat siya at nakita tong walang malay at mayroong lagnat. Pinilit siyang tulungan ni Ana at hiniga sa kama bago bihisan upang hindi ito magkaroon ng sipon, ngunit nagdedeliryo na si Kyotarot dun napunta sa pinakamalambot na higaang mararanasan niya sa mundo. Di nagtagal, nagising siya at ang unang nakita ay ang kanyang kapatid na may hawak na sulat mula kay Anang iniwan kanina't sa sumunod na araw. Sinabi ng inang nakita niya si Ana nung gabit na pansing labis tong nag-aalala sa lagay niya. Lumalabas na tinanong nito kung kumusta na siya't natuwang marinig na makakapasok na uli sa paaralan, ngunit pinuntong may pagkauslak ito't medyo utak hangin talaga. Matapos ang almusal, bumalik siya sa paaralan at hindi na rin nakakagulat na si Ana ang unang bumati sa kanya. Sa umaga't lumalabas na nagkaroon din ito ng sipon at ang boses niya ay parang basag na salaming nananakot ng bata. Sinabi niyang ang lahat ay tila isang panaginip kahapon, ngunit nang tatanungin sana kung anong klaseng panaginip ay biglang naputol ang usapan dahil sa punggok. Kalaunan, tinanong siya ni Ana kung nakalinya ba itong kinumpirma niya, ngunit di gaanong ginagamit dahil iba, kaya pinakita nito ang iba't ibang sticker sa linya at sinabing mapapadala rin ang isa sa kanya. Pero tumanggi siya, kaya sinabi ni Anang ang kanilang klase ay walang grupo, habang ang iba ay meron, ngunit hindi talaga nito maunawaan ang sinasabi niya kaya inumpog na lang rin ang ulo sa mesa dahil kay Kyotarong sobrang kitid ng pag-iisip. Ilang araw din bago magpasko, nagsimula si Mokong magsabing kailangan niya ng nobyo bago ang Pasko at di siya makakahanap kung wala siyang mga kontak ng lahat. Sinabi ni Anang magandang ideya yun at agad hiningi ang kontak ni Kyotaro pero naunahan naman ni Moko dahil masyado siyang mabagal at nakuha ito sa isang iglap. Nakilala pa niya ang profile pic nito na siyang babaeng walang nakakaalala ng pangalan at sa pag-usad ni Moko, umatras si Ana at binigay ang Shibuya incident na titig ni Yuji.
Sinabi ni Mo kung dapat ay humingi na lang siya ng kontak ng iba tulad ni Ishimuro na siyang alas ng klase at isa sa pinakamatalino. Binanggit ni Anang pareho silang nakatira sa parehong apartment building at sinabi ring malapit sila't magkaibigan ang mga magulang para inisin si Kyotaro na nagkaroon ng delusyonal na mga ideyang may ginagawa silang hindi niya alam. Pinilit ni Moko si Anang hingin ang kontak ni Ishimurong ginawa rin ni Ana at dun lang napagtantong tinatanong siya nito kanina at hindi niya yun agad naintindihan. Dun ay tumayo siya at pinutol ang usapan para pigilan si Anang makuha ang kontak at dahil ngayon ay may matibay ng basehang tinatanong nga ni Ana ang kanya, sinabi nito sa sariling makukuha rin ang kontak niya balang araw. Nang gabing iyon, habang nagbabasa ng manggang pinahiram ni Ana, napansin niyang ang mga karakter ay parang siya talaga. Ngunit hirap ang kanyang maliit na utak para maunawaan ito at inisip na walang mga lalaking ganun sa totoong buhay. Pero nang pag-aralan ang mangga, napagtanto niyang nagiging malinaw na ang interaksyon, kasama si Ana at kinabukasan, nakita niya ang lalaking nangungulit kay Ana, ngunit ngayon ay may kasama ng backup girl. Nahuli ni Chihiro ang kanyang mga intensyon, ngunit nang imbitahan niya ito, naglaho ang lahat ng lohika, pero alam ni Ana ang ginagawa ng uslak kaya sinabi niya kay Chihirong wala siyang balak sumama rito. Alam ng lahat ang ginagawa ng lalaki maliban kay Chihiro kaya nang subukang sabihin ni Ana ang rason, inisip nitong sinisiraan niya si Nanjo kahit di yun gawain ni Ana. Nang pumunta si Kyotaro sa library ay nakita niya si Anang umiiyak pero ngumiti nang makita siya at nagtanong kung naglalaro ng video games ngunit naalala ang lahat ng kahihiyang sinabi gaya ng pagiging mahusay doon. Sinabi ni Anang gamer ang kanyang ama at mayroon silang iba't ibang uri ng konsol pero may mga babaeng umistorbo sa kanilang inuusisa ang katotohanan ukol sa relasyon niya. Ngunit tinanggi yun ni Ana at sinabi sa kanilang wala siyang boyfriend at hiningi pa ang opinyon ni Kyotaro dahil alam nito ang katotohanan sa kanya. Nang maisip ng babaeng lampas na sa limitasyon, umalis sila sa silid at sinabi nito sa kanyang hindi siya dapat kausapin nito kapag may tao sa paligid pero bumalik si Nanjo upang buluhin ang lahat. Doon tinignan ni Ana si Kyotaro at tiniyak na alam ng lalaking hindi siya interesado dito, ngunit nang umalis na ay agad naman siyang humingi ng tawad para sa ginawa. Narinig naman nito si Mokong pinagsasabihan si Chihiro tungkol kay Nanjo at sinabing malinaw na ginagamit siya para makuha si Ana kaya ng gabing yon, naisip niyang baka ginagamit lang rin ni Ana tulad ng ginagawa ng uslak kay Chihiro. Ang mga tunay na interaksyon rin sa kanya noon ay maaaring bahagi lang ng mga plano nito para manipulahin siya, kaya kinabukasan, tumigil siya sa pagtrato kay Ana gaya ng datit nagsimulang umiwas rito ng ilang araw. Pagkatapos, agad siyang umalis sa classroom, ngunit sinundan siya ni Ana at pinahinto sa kinatatayuan at kinumpronta, bago tanungin kung galit ba ito sa kanya, ngunit sinabi lang ni Kyotarong kailangan niyang umalis. Doon na ito nagsimulang umiyak at humingi ng tawad para sa kung anuman ang nagawa, ngunit nang lumingon, napagtanto niyang si Ana ay mas totoo pa kesa sa mga bootleg Jordan. Lagi itong mabait sa kanya at nang hihikayat kaya hindi ito gagawa ng marumi maliban na lang kung gusto yun at naghahanap lang ng rason para magalit na siyang problema niya dati kaya sinabi ni Kyotarong hindi siya galit dito at abala lang talaga sa buhay. Nang marinig ito, niyakap siya ni Ana ngunit agad humingi ng tawad sa higpit dahil alam na ayaw nitong mapalapit sa kanya ang ibang tao pero sinabi niya ritong hindi siya nagsabi ng mga ganon. Matapos magkaayos, umuwi sila ng sabay at tinanong siya ni Ana kung may gagawin ba siya sa Christmas break kaya sinabi nitong pupunta sila sa kanilang probinsya para bisitahin ang mga kamag-anak. Binalik na rin niya ang manggang hiniram na natapos sa isang upuan kaya tinanong siya ni Ana tungkol sa kwento't na laman na gusto ang pareho kaya nangako tong dadalhin niya ang susunod na volume. Ngunit sa sumunod na araw, nakalimutan niyang dalhin ito kaya sinabi niyang ipahiram na lang bago magpasko at diniit na kailangan niyang basahin yon dahil napakaganda nito. Bago matapos ang araw, hiningi niya ang kontak nito at sa wakas ay nakuha na para sa magiging date at kinabukasan, nagbihis si Kyotaro ng stalker drip at dumating ng maaga sa kanilang meeting point. Inisip nitong maaga siya, ngunit napagtantong hindi, dahil naghihintay na ang kikitain para sa kanya at nang lapitan niya ito, sinadya niyang gumalaw paikot para makilala siya nito nang di nakikipag-usap sa kanya. Ang kakaibang raise niya ay gumana uli, at nakilala siya ni Ana at nalaman na maaga rin ito dahil sinigurado pa niyang nasa tamang lugar talaga, na isang kasinungalingan. Matapos ang pagtatagpo, hiningi na niya ang mangga ngunit hinila siya ni Ana sa restaurant na gustong subukan, kung saan nang makita si Ana ay napagtantong mas bihis ito kumpara sa kanyang mukhang uslak na magtatangka sa isang pop idol. Doon ay tinanggal niya ang maskara at medyo nabawasan na ang kauslakan bago ipahawak ni Ana ang bitbit na bag na bigla naman siyang binangga sa hindi malaman na rason. Sa loob ng cafe, namumroblema si Kyotaro dahil lahat ng naroon ay napakamahal talaga't ang tanging na order lang ay ang pinakamura samantalang si Ana ay umorder ng pinakamahal na makakain.
Matapos makuha ang order, nagsimula silang mag-usap ngunit sumobra si Kyotaro sa pagpapaliwanag kung ba't maraming itim na damit. Kumalma siya ng kaunti dahil mula nang magsimula ang date, halos negatibo na ang naipon niyang social credit at nagsisi na ring makipagkita kay Anat dun nito binigay ang phone upang makakuha ng litrato. Nang tanungin kung pang Instagram yun, sinabi lang niyang ipapadala rin yun sa kanya, ngunit nang mapafocus ito sa kagandahan ni Anna, siya na mismo ang nangunat sinabing nasa harapan ang tunay na bagay. Kalaunan, nag-shopping sila't pinapili niya ito kung alin ang mas maganda't matapos tong makapili, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang nasa ilalim ng damit nito, ngunit dumapo ang kung ano kaya nagtangkang lumabas muna. Ngunit nakita niya ang kapatid kasama ang mga kaibigan at sinabi kay Anang baka makita sila, kaya tinanong nito kung maaaring bumati, ngunit sinabi niyang pwede sa takdang panahon. Nang makitang papalapit na si Kana, hinila niya ito sa dressing room at tinanong kung maaaring mangakong ipapakilala siya sa kapatid. Pagkatapos ng ilang kabalbalan, umalis sila sa lugar at nagsimulang maglakad sa paligid ng Shibuya kung saan punong-puno ng magkasintahan. Nang makita ito, medyo nailang siya dahil mukhang tunay na magkasintahan na rin sila, ngunit humingi ng tawad si Anna sa pagdala rito sa mga lugar na gustong bisitahin at nag-alalang baka nakakabagot yun sa kanya. Nakita ito ni Kyotaro kaya umamin sa kanya at sinabing hindi siya ang tipo ng tao na madalas lumabas dahil mas gustong mag-isa, pero ang ginawa nilang yun ay talagang kinatuwa niya at di inasahang magugustuhan yun. Alam ni Anna ang ibig nitong sabihin, kaya binigyan niya ng regalo ang uslak at nang dumating sila sa town center, nakita nila ang magagandang dekorasyon sa Paskong nagmarka ng magandang pagtatapos ng di malilimutang date. Pagdating nila sa istasyon ng tren, halos mahiwalay sila sa mga nagmamadaling pasahero pero hinawakan ni Anna ang kamay niya hanggang sa destinasyon, ngunit di pa dun natapos. Habang naglalakad sila sa kalsada ng bayan, mahigpit nilang hinawakan ang mga kamay ng isa't isang parang sila lang ang tao sa mundo at dahan-dahang naglakad pauwi. Nang makarating sa paghihiwalayan, bumati siya rito ng Happy New Year, ngunit pinahinto niya ito dahil may ilang araw pa bago sumapit ang bagong taon at ayaw pa niyang matapos ang nangyayari. Kinabukasan, bumalik sila sa Akita at binisita ang lolo't lolang karaniwan nilang ginagawa kada taon pero sa araw na yon ay matutulog siya sa tabi ng kapatid. Masamang bagay yon dahil sinusubukang makuha ang atensyon ng gusto't di niya hahayaang sirain ng kapatid ang kanyang tsansa at dun naalala ang pangako ritong kukuha siya ng mga litrato. Nagsimula siyang kumuha ng larawan ngunit ang ilaw ay hindi maganda kaya lumabas siya upang maranasan ang paligid at makakuha ng mga disenteng litrato. Ngunit habang naghahanap ng anggulo, aksidenteng napadpad ang uslak sa gilid ng mababang bangin, kaya nahulog at pagkaraan ng ilang oras, natagpuan siya ni Kanat tinanong kung makakalakad pa ngunit bali na ang braso. Pumunta sila sa ospital upang masuri siya at sa pag-uwi, sinabi ng ina kung gaano siya kasaya lalo na't yun ang unang beses na nabalian ito ng braso, na nangangahulugang talagang nakikihalubilo na siya sa lipunan. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng selfie kay Anna matapos mabalian, kaya naman tumawag ito dahil nag-aalala't nang makitang natutulog na ang kapatid, sinagot niya ang tawag at napansing nakadamit si Anang parang streamer. Tinanong nito kung ayos lang siya, ngunit minaliit lang ito at sinabing wala lang ang pagbagsak, bago mapansing medyo mapusok din pala ang suot kaya naman nagpanik siya ng kaunti. Ngunit sinabi niyang babalik rin sa Tokyo kinabukasan dahil di talaga sila maaaring magtagal matapos ang aksidente doon na nagkatotoo ang pinakamasamang bangungot ng makitang nanonood ang kapatid sa kanila. Sinabi ni Kanang cute si Anat nag-isip ng kung ano, ngunit sinubukan niyang iwasan ang uslak dahil baka magsimula ito ng nakakainis na mga katanungan, pero nagulat siyang hindi yun ginawa ni Kanat bumalik lang sa pagtulog. Di nagtagal, tinawagan siyang muli ni Anat hiniling ritong uminom kasama niya sa ilalim ng sinag ng buwan at kinabukasan, bumili siya ng pasalubong para kay Anat bumalik na sa Tokyo ang pamilya. Sa daan pa uwi, tinanong siya ni Kana tungkol kay Anat nagulat nang malaman na yun ang anang nag-iwan ng note sa bahay kaya tinukso ang kapatid na marahil ay may tsansa talaga ito roon. Pagdating nila, agad rin siyang umalis para ibalik ang mga libro kay Anna at ibigay ang pasalubong na binili rito sa daan patungo sa tagpuan ay nakita niya si Anat asong si Wantaro. Yun ang eksaktong keychain na binili niya para dito't nang makarating sila sa park. Nilaro ni Anna si Wantaro habang siya ay nakaupo roon at nag-isip kung kailan ibibigay ang regalo. Paglaon, lumapit si Anna at humiling na magbigay siya ng ilang utos kay Wantaro ngunit hindi ito tumugon sa kanya kaya ginaya ni Anna ang gagawin nito at pinakita ang pinakamahusay niyang galaw. Sinabi nito sa kanya ang tungkol sa scarf na ibabalik rito ngunit sinabi ni Anna ang regalo niya yon. Kaya dun na rin ito binigay ang dog keychain na matagal na ring gustong iabot sa kanya. Sobrang natuwa si Anna dito at sinabing sobra siyang nagpapasalamat para sa regalo at sa daan pauwi. Tinanong siya ni Anna kung gustong makipagkita sa bagong taon dahil pupunta sa templo at magdadasal.
Matapos kumpirmahing darating siya, nagpaalam si Ana at pagkalipas ng ilang mga araw, pumunta siya sa convenience store para sa kung ano, ngunit ang uslak na si Nanjo ay lumitaw na naman at hinila siya sa isang restaurant. Patuloy itong nagtanong tungkol kay Ana at kung anong ginagawa nito, pero itinanggi niyang may kontak roon, ngunit nabisto siya nang biglatong lumabas sa kanyang phone. Sinabi ni Nanjo sa isang babaeng bumili ng sandwich at umalis si Moko upang makapag-usap ang mga lalaki. Pagkatapos nun, sinabi niya kay Kyotarong di ipagsasabing nakuha rito ang kontak ni Ana. Ngunit nagsawa na siya sa uslak at direktang sinabi ritong tumigil na siya at doon dumating si Moko at hiniling na samahan siya sa pag-uwi habang papunta roon. Sinabi niya ritong matuwa dahil nagawa niyang makatindig laban sa mga basurang tulad ni Nanjo. Inamin din nitong ginawa niya yon dahil gusto niya si Ana at ayaw niyang makisalamuha sa mga uslak at kinabukasan, bumisita si Kyotarot ang pamilya niya sa templo. Sa loob ng 30 minutos ay kikitain niya si Ana, kaya plano niyang magdahilan, ngunit nakita ito ng kanyang ina mula sa malayo't sinabi sa kanila ni Kanang naghihintay si Ana para sa kasama. Tinanong siya ni Kana kung may boyfriend ito dahil ang itsura niya ngayon ay kadalasang ginagawa ng mga nasa relasyon, kaya giniit niyang dapat tong lumapit at bumati, ngunit patuloy siyang tumanggi. Dahil sa naging komosyon ay napansin sila ni Ana, kaya lumapit siya roon at binati ang pamilya ng Happy New Year bago magpatuloy sa paglalakad kung saan si Kana ay umaaktong kakaiba. Nang makarating sila sa templo, pareho silang nanalangin, ngunit ang braso niya ay bali kaya si Kyotaro ay nagdasal sa isang kamay malanetero, ngunit sinabi ni Anang mali ang ginagawa nito. Dumikit ito sa kanya't nakibahagi sa pagdarasal at pagkatapos, umalis na siya upang maglibot habang si Kana ay pinupuri ito sa pag-akit sa pinakamaganda sa paaralan sa pagiging talunan. Sunod ay hinatak niya ito upang muling makita si Ana at makagawa uli ng impresyon. Kung saan nang maabutan nila ito, inimbitahan siya ni Kana sa bahay nilang agad nitong tinanggap. Sa loob ng bahay, nagpatuloy sa panunukso si Kana, ngunit napansing suot ni Ana ang parehong keychain na binili sa kanya na dapat ay kapareha lang sa keychain ng kanyang kapatid. Agad siyang humawak sa bewang ni Ana upang itago yun, kaya tinanong siya ni Kana kung ganun na ba sila kalapit. Pero patuloy siyang tumanggit. Dun pinakita ni Kana ang mga larawan sa yearbook ilang taon na ang nakalipas. Nagliwanag ang mukha ni Ana nang makitang sobrang emo ni Kyotaro sa 5th grade at parang masayang magulang na nagtitingin bago ilabas ni Kana ang mga larawan sa middle school at junior high. Ngunit nang tanungin ang tungkol sa summer camp, biglang tumahimik ang usapan kaya lumayo si Kana sa kanila at tinulungan si Kyotaro sa sitwasyon upang magamit na ang pagkakataon. Bago siya umalis, nagpahayag si Kana ng pasasalamat kay Ana, lalo na para sa pagiging kaibigan ng kapatid, kaya bilang tugon, tinanong ni Ana kung maaari ba tong maturing na kapatid at agad pumayag si Kana. Matapos ang pag-uusap, sinundan siya ni Ana sa kwarto at sinabing nakita na niya ang lahat ng mga larawan dahil pareho sila ni Chihiro ng pinasukan, ngunit nagkaroon siya ng interes sa isang larawan kaya tinanong kung malapit pa rin sa dalawang kaibigang yon. Ipinahayag niyang parehong kaibigan yun na kasama niyang nag-cram school, ngunit hindi siya nakapasa sa paaralang talagang gustong pasukan, kaya rin nagkaroon ng depresyon. Yun ang dahilan kung ba't sobrang antisocial niya at nagkaroon ng onting psychopathic tendencies, na ginagamit niya bilang depensa para lumayo sa mga tao kaya sinubukan siyang pasayahin. Ngunit agad nitong napansin ang magasing kinabibilangan, kaya agad tinangka ni Kyotarong kunin yun, kung saan napunta sila sa partikular na posisyon, at ilang segundo ring tumibok ang mga dibdib ng mabilis. Humingi ng tawad si Anna sa pagtingin sa mga gamit pero bago ito umalis, kumuha siya ng ilang pang blackmail mula sa yearbook nito at nangako ring ipapakita ang mga larawan ng kanya balang araw. Yun ay imbitasyon para sa kanyang pumunta sa hinaharap at kinabukasan, sinabi sa kanya ng MC mula sa manggang binabasang itigil ang pagiging duwag at umamin na kay Anna. Pagdating sa paaralan, bigla siyang ginulat ni Anna bago siya sundan nito at sinabing isuot ang dog keychain na binili para magkapareha na silang dalawa. Sa likod ng school building, sinabit ni Ana ang keychain sa kanya't sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay nagkaroon na si Kyotaro ng tapang na sabihin ang nararamdaman. Sinabi nitong sobrang kinamumuhian niyang pumasok dati at iniiwasan ang lahat ng uri ng interaksyon, pero nang makilala ito ay naramdaman niyang maaari ding sumaya roon. Lahat ng masayang alaalang nakuha sa nakaraang ilang buwan ay binago siya ng husto't lahat yun ay dahil sa kanya, pero sinabi ni Anang pinili nitong maging mabuti kaya ang dapat pasalamatan ay ang sarili. Bilang huling akto, tuluyan ang tinapon ni Kyotaro ang maskrat tinanggap ang panganib sa kanyang puso, kung saan ganap ng nahulog sa 6 na talampakang Diyos ang marahil ay hindi makukuha ng ibang talunan kahit kailan.